Hello guys! Welcome back to my channel again. So, ako nga po pala ulit si Mommy Love. Yan. So, ang oras natin ngayon is alas 9 pasado. So, 9:10. So, today is na-late po ako natapos sa aking work dahil may bisita kami. And ito yung pinaka-late na rin na natatapos ako. So, mostly guys, it's 7:30 tapos na ako at 8 o'clock nakaligo na ako and nakapag-rest. So for today is napagod ako. Napagod ako and medyo inaantok-antok. So gusto ko lang i-discuss inyo itong mga rason kung bakit nate-terminate ang isang helper. So ayan guys, so may mga naririnig-rinig kayo ng mga balita na na-terminate siya dahil ganito, hindi maganda ang naging amo, ganyan. Kaya minsan yung mga nag-a-apply sa Pilipinas is natatakot sila. May mga pangamba na ayaw nilang tumuloy dahil sa termination. So, well guys, sasabihin ko sa inyo, huwag po kayong matakot kung may pangarap kayo. Dahil naranasan ko po yan. And of course, actually, hindi po ako yung na-terminate, kundi ako yung nag-terminate sa sarili ko ng 2 beses. Ayan, 2 beses bago ko nakuha ang mabuting amo ko ngayon, yung pangatlo, kasi pangatlo ko po ngayon. And first and second is ako po mismo yung nag-terminate sa sarili ko. So ano nga po ba yung mga rason kung bakit tiniterminate ng mga employer yung kanilang mga helper? So guys, ito yung mga common reasons. So number 1 is, ito yung good reason. Yung amo mo is hindi na siya titira or hindi na siya magre-reside dito sa Hong Kong. So, kailangan na niyang bumalik sa kanyang sariling bansa or meron man silang nilipatang bansa na tirahan. Like for example, dito kasi usong-uso yung mag-migrate at pumunta sa Canada, ayan, sa London, nag-a-apply sila ng visa for residency doon para doon na sila manirahan. Or pwede naman na yung asawa niya is like Chinese o kaya puti, sa kanilang bansa, kaya nila, mas preferred nilang tumira doon. So, iniiwan na nila ang bansang Hong Kong. Kaya naman, may magandang opportunity sa kanila sa ibang bansa. So, yun guys, yung another reason. And then, wala kang choice, kundi mamili ka ng ibang amo mo. So, habang ano pa lang sila, pre-na-process nila, yung pag-alis nila is, bibigyan ka naman ng chance ng amo mo na maghanap ng ibang employer. So, ito po yung good reason na terminating ka ng isang amo. So, yun yung guys, yung employer is leaving Hong Kong. And then, yung pangalawa is, ito naman, bad reason. Deception, lies, and misinterpretation. So, yun guys, maging honest tayo sa lahat ng bagay. Huwag nating loohin yung amo natin, lalong-lalo na kung maganda yung pakikitungo nila sa'yo. And guys, may mga iba kasing helper na nagsisinungaling po sila sa previous employer. So, umaalis sila na nagsasabi sila sa sumunod nilang amo na ganito yung naging experience ko sa aking past na amo is hindi maganda. Yung bang nagsalita sila ng hindi maganda sa past nila. Yun, kapag nalaman yun ng iyong amo na present, ito yung reason kung bakit kanya ite-terminate. So yun guys, kaya advice guys na kapag may experience kayo sa past is huwag nyo nang babanggitin o kaya naman huwag nyo nang sisiraan yung naging past experience nyo, kasi baka malay mo kilala ng present mo yung bago mo, yung naging past mo is kinausap niya, anong tawag nito? Coincidence. Yan, pwede kanyang i-terminate. Yan. Kaya maging honest na lang, okay? So, yung pangatlo, ad hoc abuse. Ito ha. So, ito yung pang-aabuso. Yung inaabuso mo yung amo mo na mabait, porque hindi ka masyadong sinisita, umuwi ka ng late, tapos nalasing ka pa, and then pinapabayaan mo na yung mga alaga mo, nagdudot-dot ka dyan, na habang sila, yung halimbawa bata pa or baby pa yung alaga mo, ikaw busy ka sa kakamarites sa cellphone mo, dot-dot ka ng dot-dot. Ayun, inabuso mo yung freedom mo. Ayan ha, dahil syempre wala kang naka-on na dyan, CCTV, syempre free ka. Tapos sa pagluluto pa,
pinabayaan mo yung niluto mo. O, di ba? Diyan nakasunog ka. Of course, tatanggalin ka. Yun, yung pangatlo, masyado kang abusado sa kabaitan ng amo mo. Kaya, syempre, tatanggalin ka. Ite-terminate ka. Okay? Yung pang-apat, nagkasakit ka, and persistent ailment, yes. So, ito guys, may karapatan po yung amo na i-terminate ka dahil hindi ka pala fit to work. Siyempre po, kapag hindi ka na fit to work, hindi ka na makapagtrabaho, mahina ka, maaapektuhan yung serbisyo mo sa amo mo, yung trabaho mo apektado. Siyempre, titingin sila na mas better na makapagtrabaho sila sa kanila para ma-fulfill naman yung kanilang ibabayad. And hindi lang yun guys, maapektuhan din yung trabaho nila kasi nga may sakit ka. Siyempre, ikaw na lang yung titingnan nila, mag-aalala din sila sa sitwasyon ng kanilang trabaho, and then yung anak nila, ayan. So, may karapatan yung amo mo na tanggalin ka sa trabaho. So, tandaan yan guys ha. And then, itong panglima, ayan, yung nagnakaw ka. Ayan, masyado kang makati ang kamay mo. Ayan, may kinuha ka, and then may nakita ka doon sa gilid-gilid, tapos kinuha mo yun. May mga nababalita na ganyan dito, lalo na kapag nasisilaw sila sa pera, and then yung mga alahas na pakalat-kalat dyan, nakita mo, kinuha mo, nagsinungaling ka pa, ayan. O, like for example, pinatawad ka na ng amo mo, and then inulit mo pa 5 times. Okay, 4 times or 5 times, ayun, wala nang choice yung amo na tanggalin ka sa trabaho dahil sa pagnanakaw mo, and then pwede ka rin tanggalin dahil sa paggagamit mo ng gamit ng amo mo na hindi naman sa iyo. Ginamit mo yung perfume, ginamit mo yung pangmukha niya, inahalata niya, naamoy niya. And then may instance pa guys na nabalita na sinusuot niya yung damit ng amo niya, and then pinopost sa social media, sa Facebook, nakita. Ayan, na-search, damit ko pala yun. Ayan, sinusuot niya pag wala siya, and then pinopost niya for pang display para lang magka-views na proud siya na, syempre, ayan, na-terminate, natanggal po siya. So, wag nating gagawin yan. Wag nating pakialaman yung gamit ng amo natin dahil hindi yan maganda. And then, yung pong pang-anim, kakulangan sa komunikasyon. At kapag hindi kayo nagkaintindihan, syempre, maapektuhan din yung trabaho mo. Hindi kayo nagkaintindihan, nagka-misunderstanding kayo, nagalit yung amo mo, and then ikaw naman, sumumbat ka, ayan. Inano mo yung rason mo talaga. And yun, mapipilitan na maghahanap po yung amo ng ibang katulong. So yun guys ha, syempre madi-disappoint sila, and hindi ka marunong masyadong mag-English, and yung paulit-ulit na lang ba na instruction, tapos hindi mo pa rin nako-correct or hindi mo pa rin na-i-improve. Syempre bibigyan ka naman ng pagkakataon na ayusin mo yon. Like for example, first time ka pa lang, hindi mo alam yung papunta sa, mainutusan ka, papunta ka sa North Point, naligaw ka by bus. First time, okay lang yun. Syempre, first time pa lang, hindi mo pa alam yung ginagawa mo. For the second time, okay pa. Third time, fourth time, 6 times, 7 times, hindi ka pa rin makaget, hindi ka makarelate. Syempre, mapipilitan po sila na tanggalin ka sa trabaho. Yan po yung isa pong rason. And then, ito, number 7, incompetence and negligence, yung nagpabaya ka. And like for example guys, inaantok na po. Example guys, masyado kang addict sa soap opera, o dot-dot ka ng dot-dot dyan, chismis ka ng chismis sa cellphone, yung alaga mo nahulog na pala, ayan, nauntog, and then hindi mo pa sinabi sa amo, hindi mo pa sinabi ng pagdating nila, nagkasakit, ayan, tapos napadoktor na found out ng doktor na may sa brain niya na nagkasakit na siya. Hindi ka nagsalita, hindi ka nag-honest, hindi mo inalagaan, at hindi mo tiningnan yung bata niya, nagsinungaling ka pa, maaari kang tanggalin. Yan po yung kapabayaan. Kaya minsan related din ito sa mga magulang dun sa Pilipinas na pabaya. Ayan, pabaya, tapos irresponsible sila.
minsan kasi hindi natin na maiiwasan na may mga magulang kasi na pabaya talaga kahit pa sa Pilipinas, ganun na talaga sila kahit sa mga anak nila. And then ayun nga, hindi po sila incompetent sila, irresponsible sila sa pamilya at sa mga anak. Ayan, pinapabayaan yung sitwasyon ng anak, and then ayun, lumayo na lang para hindi niya harapin, yun ba, matakot siyang harapin yung problema. So ganito, parang ganito sa work na pabaya siya sa trabaho. Yan, na-apply na sa trabaho, ayun, natanggal. So yun yung example nito sa number 7. And then itong pang 8, ayan, ito yung kadalasan na natatanggal po ang isang katulong dahil ang daming utang. Ayan, ayan, nalubog sa utang, and then kumuha ng kaibigan, tapos kinuha niyang reference. Ayan, ganito. And ayun, syempre hindi na siya nakakabayad ng buwanan niya, tapos tinawagan na siya, and then nakakapagdulot na ito sa mga amo, pati yung amo nadadamay kasi syempre may dumadating ng mga sulat, sila yung nakakabasa, doon nila nalalaman na lubog na siya sa utang, and then di pa nagbabayad, tapos sila yung natatawagan, syempre naiistorbo sila, ayan, naapektuhan yung trabaho nila, and ito yung dahilan na nagkukos sa kanila ng problema. Ito, pang 9, ito yung worst, ayan, ito yung karamihan na kadalasan na nababalita sa atin, na hindi lang sa Tulfo kundi dito din sa Hong Kong. Pang-aagaw ng asawa ng hindi naman niya asawa. Ayan, so, adultery. Ayan, kadalasan makukulong ka dito kung ikaw ay Makati. Tapos in-apply mo dito, and then yung asawa pa ng amo mo ang ayun, tinuhog mo, syempre mateterminate ka talaga. Ayan, adultery. Ayan. So yun na guys, wag natin gagawin yan, lalong-lalo na dito sa ibang bansa. Ayan, alam nyo guys, masakit at saka nakakatakot na magalit yung lahing mga insik, kaya wag natin gagawin yan. And then sa paligid pa lang kasi yung mga lalaki dito, marami dito guys na kahit na may asawa is talagang tinutuhog nila. Kaya hindi maiwasan na bumababa yung tingin nila sa ating mga Pilipino. Ayan, kasi nga kahit na alam na nilang hindi na available, pa rin, sige pa rin, dahil lang minsan sa pera, sa kakulangan sa pera, and then syempre hindi na nila iniisip yung tama or mali. Ayan guys, ito yung pang-9. And then tong pang-10, ayan, ito yung pang-10 na lumabag ka sa batas na wala doon sa ating kontrata, na limbawa may negosyo yung amo mo, and then nagtrabaho ka sa kanyang shop, bawal yun guys, bawal po yun, dahil wala po sa contract yun. Hindi ka pa pwedeng maging seller niya o kaya taga-tinda niya, taga-linis, nililinisan mo nga yung shop niya, hindi pwede, bawal po yun. So wala po dun sa scope ng household chores. Kaya kapag nahuli ka, syempre dalawa kayo na mananagot, yung amo at saka ikaw. So ayan, mapipilitan na ma-terminate yung trabaho mo, bukod sa mapaparusahan kayo na parehas. And then guys, take note, hindi pwedeng i-terminate ng amo ang buntis. Ayan, dahil yan po yung law dito na may karapatan ang isang buntis na makamit or ma-avail yung benefit niya, na meron siyang pay leave, maternity leave. Ayan, so hindi niya pwedeng i-terminate ang buntis. And then ito yung panghuli kung bakit rason kung bakit na-terminate ang helper is ito ko ito, kasi karamihan hindi natin maintindihan, may topak. May topak yung amo at nagseselos. Jealousy. Yun bang may insecurities siya na hindi mo maintindihan. Kagaya po ng pinsan ko, tinerminate siya dahil nagselos sa kanyang kasi nga dalaga siya, and then napaka-sexy kasi. And then ayun ba,
hindi maintindihan. And then nag-trip lang itong amo siguro na tanggalin siya kasi ayaw nga niya, yung hate niya, yung napili pala niya. So yun guys, na jealousy, yun na lang sabihin natin, dadagdag ko to. Actually wala dito sa listahan ko, pero idadagdag ko po. Ayan guys, ito yung mga kadalasan. Meron tayong bad and good reason. Kailangan maging lang tayo, anong tawag nito, matapang lang, and then mag-pray tayo na wag sana tayong makahanap ng amo na hindi maganda ang ugali. Ayan, so luckily ako naman is maganda talaga. Ito yung amo ko na proud talaga ako guys, ang bait nila, wala akong masabi, wala akong negative na masasabi sa kanila kasi they treat me like their family member. Ayan, binibilang nila akong family member, and then nire-respeto nila ako. Tapos yung aking pahinga is sapat dahil 8 pa lang tapos na ako, 7:30 tapos na ako. May time na kapag maaga akong magluto, may time na gusto kong magpahinga, 4:30 pa lang nagluluto na ako, and 5:30 ayan, pakain ko na, or 6 tapos 7:30 tapos na ako. So talagang ganun, swertehan lang din talaga, and then confident, and wag tayong matakot sa tinatawag na termination. Okay, so ayan, andito tayo upang maging malakas tayo at matuto tayo, wag tayong matakot. So yun lang guys ang may isi-share ko ngayon sa video na ito, and ayan, inaantok na akong nagbablog. Wala ako sa baba kasi baka marinig ako. Next time bibili ako ng mic ko para marinig nyo ako. So yun lang ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong gabi. And ang hirap mag-vlog kasi andyan sila ngayon, and then sa Sundays ko lang medyo ma-voice out talaga yung boses ko para lumakas. Ewan ko kung naririnig nyo ako. So yun, thank you so much, and pahinga ko na rin. So last 9:34 na dito. Ayan. So ito yung late na talaga ako na nagpahinga kasi may bisita kami. Ayan. So bye-bye na ako, and see you next time. Ayan. Ayan, kung nagustuhan nyo ang video na to, give me a thumbs up, comment kayo, and subscribe to my channel. Ayan. Thank you, and bye-bye.